Traffic ang sumalubong sa ilang motorista ngayon pong unang araw ng trabaho matapos ang long Christmas weekend. Yan ang live na kuha sa Roxas Boulevard, Bayview. Ang kaliwa po ay papuntang Parañaque, habang paluneta naman ang sa kanan. At sa nakikita ho natin, talaga hong napakabigat at halos wala hong galawan. Ito hong ating nasa kanang bahagi na papunta naman ng Parañaque sa mga oras po na ito. Ramdam din ang traffic sa Roxas Boulevard EDSA flyover. Meron kasing temporary road closure para sa paglalagay ng 2 expansion joints sa flyover. Tatagal ang closure hanggang Sabado, December 30. Inabisuhan naman ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta para hindi maipit sa traffic. Kilos protesta ang isinagot ng ilang transport group sa Davao City ngayong pong araw bilang pagtutol pa rin po yan sa PUV Modernization Program. Sa kabila ito ng pagsasabi ng LTFRB Region 11 na hindi sila kasali sa deadline ng consolidation sa December 31. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel! Connie, Rafi, nagsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Transmission Piston kasama ang mga progresibong grupo sa Freedom Park sa Davao City bilang pakikiisa sa nationwide transport strike ngayong araw. Nagtipon-tipon ang ilang miyembro ng progresibong grupo sa Freedom Park ng Davao City bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng gobyerno kasabay ng pagsasagawa ng transport strike ngayong araw. No to jeepney phase out ang sigaw nila upang ipaabot na marami umanong jeepney drivers at operators ang mawawala ng hanap buhay sa pagpapatupad ng modernization program. Una nang sinabi ng LTFRB 11 na hindi kasali sa December 31 deadline ng consolidation ang Davao City dahil Davao Bus Project ang ipapatupad sa lungsod. Kaya't walang dapat ikabahala ang mga driver at operator, lalo pat nakalatag na ang Social Development Program Assistance ng LGU Davao upang matulungan ang mga maapektuhan sa naturang bus project. Ayon naman sa Piston, ay unti-untiin pa rin umano ang pag-phase out ng mga pampasaherong jeep sa lungsod sa naturang proyekto. Sa monitoring naman ng LTFRB 11, wala umanong naitatalang sumali sa tigil pasada, kaya't nasa normal ang jeepney operations ngayon sa lungsod sa kabila ng tigil pasada ng Piston. Nakahanda naman umano ang mga bus na ide-deploy kung sakaling magkulang ang pampublikong transportasyon. Connie, Rafi, hindi pa man naaabot ng transmission piston na 80% na target nila. Sa tigil pasada ay naasahan naman na mamayang hapon ay may mga hahabol pa na mga PUJ drivers sa kanilang tigil pasada. Connie, Rafi. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagbabala ang grupong Piston sa posibleng malaking transport crisis. Yan ay kung hindi raw papayagang makapag-renew ang mga jeepney operator ng kanilang prangkisa pagkalagpas ng deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program sa December 31. Umaasa raw sila na mag-i-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa implementasyon ng programa. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 73.5% pa o mahigit 31,000 na mga traditional jeep sa Metro Manila ang hindi pa nako-consolidate. Kung hindi sila makakapag-consolidate o sumali sa ilalim ng kooperatiba, mawawalan sila ng prangkisa sa January 1. Samantala, masamang panahon ang nararanasan po ngayon sa ilang bahagi ng Bicol Region at Visayas. Itinaas ng Pag-asa ang red heavy rainfall warning sa Camarines Norte. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Isinailalim naman sa rainfall advisory ang ilang panig ng Cebu, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar at Samar. Tatagal ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong pong umaga. Ang ulat panahon para sa buong bansa, abangan mamaya. May 6 na tayong kababayan na kinailangan pong i-amputate o maputulan ng bahagi ng katawan dahil po yan sa paputok ngayon pong holiday season. Batay po sa datos ng Department of Health, kabilang sila sa 75 kaso ng fireworks-related injury sa bansa. Karamihan na itala po sa National Capital Region. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paputok para maiwasan din ang amputation. Hindi rin daw laruan ang paputok. Nakamamatay raw ito kahit magandang tingnan. Maging role model daw sana ang mga nakatatanda.
Naka-red alert na ang Bureau of Fire Protection para sa pagsalubong sa bagong taon. Isinusulong din ng DILG at ng Metro Manila Council na mag-community fireworks display na lang ang mga LGU. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa pamamagitan ng countdown, at makukulay na fireworks show, sinalubong ng ilang Metro Manila LGU ang 2023. Sa pagpasok ng bagong taon, yan rin ang tinutulak ng Department of Interior and Local Government at ng Metro Manila Council para hindi magkanya-kanyang paputok sa mga bahay-bahay ang publiko. Minsan hipayat ng mga aksidente, may napuputulan ng daliri, may nasasabugan sa mukha, minsan may namamatay pa. Ito po ang gusto nating maiwasan. Habol po natin dito ang kaligtasan ng bawat isa. Yun talaga yung pinupush ng aming kagawaran ngayon sa mga LGUs na kung pwede maggawa na lang tayo ng mga community fireworks display para manunood na lang yung mga tao imbes na sila mismo yung magpapaputok. Makikitingin na lang sila, makikinood kasi gano'n rin naman yung effect. Sa malaking New Year's countdown at fireworks show sa Quezon Memorial Circle, sasalubungin ng Quezon City ang bagong taon. Hindi namin ini-encourage na magkaroon pa ng mga barangay-based na mga display sana. Pero kung di maiiwasan, magpapa-identify kami sa mga barangay captain. Pag na-approve natin, then bibigyan natin rin ng bombero, lalagyan din natin ng security. Tanging mga pailaw lamang ang papayagan sa fireworks zones, lalo't may firecracker ban sa lungsod. Di rin daw makakaligtas ang mga lalabag. Magiging aggressive ang operation namin para hulihin sila, especially yung mga not allowed na firecrackers. Especially mga sa public places, sa kalye, huhulihin natin yun. Kaya magbagong tao sila sa kulungan kung talaga matigas ang ulo nila. 5,000, merong kulong na 6 months. Yun ang i-implement namin, tsaka yung may gipin ng konti yung aming ordinansa na ginawa para dyan. Ang lungsod na Maynila, isasara ng ilang sandali bago magbagong taon ang makasaysayang Jones Bridge para sa isang fireworks display. Countdown at fireworks show rin ang handog ng national government sa Luneta. Pinatutupad natin yung ordinansa na iwas maputok. Yun lang po panawagan namin na sana iwas maputok, iwas aksidente para maging masaya at matagana pagpasok ng 2024. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, mula Enero, 24 na ang naitatala nilang insidente ng sunog na nagmula sa mga paputok. Naka-red alert ngayon ang buong puwersa ng BFP. Pinaiigting po talaga natin yung fire truck visibility, kung saan nagkakaroon po tayo ng public address. Nagbabandilyo po, ika pa nga. Araw-araw po yan, ang ating tropa ay nagpapaalala sa mga, especially sa mga matataong lugar. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang dumarami ang mga kaso ng COVID-19 sa mga pribadong ospital. Ayon po yan sa Private Hospitals Association of the Philippines. Sa ulat ng Super Radio DZBB, hindi malala ang lagay ng mga pasyente, lalo po sa mga bakunado na ng kontra COVID-19. Posible dahil daw ito sa kabi-kabilang okasyon ngayong pong buwan, sabi ng PHAPI President Dr. Rene De Grano. Inaasahan naman nilang bababa ang kaso ng COVID sa mga susunod na linggo. Pasintabi po sa mga kumakain. Viral ngayon ang video ng mga daga na pinagpipiestahan ng karne ng baboy sa isang talipapa sa Maynila. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Animoy nagmumukbang ang mga dagang ito sa dami ng karne ng baboy na pinapapak nila sa isang tindahan. Viral na ang video na yan na may halos 4 na milyong views sa TikTok. Nakasarado ang pwesto ng matuntun namin sa isang talipapa sa kanto ng 13 de Agosto sa Paco, Maynila. Pero hindi pa man kami tuluyang nakalalapit. Ayun, may daga. Ayun, may daga. Ang daming daga. Ayun. Sabi ng barangay, hindi na raw nagbebenta rito ng karne ang may-ari simula nang mag-viral ang video ng kanyang pwesto. Sinubukan namin siyang hanapin doon pero hindi namin siya nakita. Hindi nga po tiga rito yung may-ari. Nangungupa lang po kasi sila dyan. Pero si Aling Morena, nakausap daw ang may-ari matapos mag-viral ang pwesto nito. Kasi natanong ko siya ba't nagganon, sabi niya. Kasi nga yung mga tauhan ko Nagagalit siya sa mga tauhan niya, ba't walang bantay, hindi man lang daw nagtawag. Yung mga daga dito parang hindi natakot sa tao kasi parang wala na silang pakialam kahit marami man dumadaan, tinataboy sila.
Ayan, ang dami. Ipinasara ng Manila Veterinary Inspection Board ang naturang pwesto. Ipinalinis din ito, pinatakpan ng drainage sa kanal at nilecturan ang may-ari tungkol sa food safety. At ang mga kontaminadong karne ng baboy, ibinaon na raw sa lupa. Pag nagkaroon pa sila ng violation ulit, talagang pasasara na yung talipapa na yan. Katabi lang ng talipapa ang Estero de Paco. Hinihikayat na nga raw ng City Hall ang mga nasa talipapa na pumasok sa palengke para iwas sa mga peste gaya ng daga. Pero ayaw ng ilan dahil nangihinayang sa ibabayad sa upa. Sanay na rin daw sa daga ang mga nakausap ko sa talipapa. Ay hindi naman nangangagat yan, takot din sa amin. Lahat naman po ng palengke, mayroong daga. Hindi naman po talaga maalis yun. Hindi kayo natatakot? Bakit hindi po matatakot? Siyempre, may virus nga po yun. Pag nakagat ka, matatakot ka. Kaya yun, nilalason po namin para mamatay. Ang ganitong klaseng pagpapabaya ay maituturing daw na paglabag sa Meat Inspection Code na may kulong ng hanggang 12 taon at multang hanggang 1 milyong piso. Ang sakit na pwedeng makuha natin doon pag kinagat ng daga, leptospirosis. Yun yung naninilaw. Multiple organ failure po siya, maninilaw lahat ng katawan niya. At hepatitis po. Siguraduhin po nila na yung binibili nila is galing sa accredited na katayan, may permit na galing sa NMIS, at saka sariwa po yung karne. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka ang pagkakahagip ng isang motorsiklo sa isang lola sa Talisay, Cebu. Natumba pa ang 74 taong gulang na biktima. Nagtamo siya ng bali sa kanyang kaliwang binti. Ayon sa mga otoridad, posible raw na hindi napansin ng lola na naka-green light o go signal nang tumawid siya. Nakaugalian na raw ng biktima na maglakad sa umaga bilang ehersisyo. Inako naman ng motorista ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. Isang senior citizen na turista naman po ang namatay matapos malunod sa Boracay. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing Cebu City ang 76 years old na babaeng turista. Naliligo raw ang biktima nang biglang humingi ng tulong. Agad siyang pinuntahan ng mga rescuer at binigyan ng atensyong medikal bago dalhin sa ospital. Inaalam na ang sanhi ng insidente. Dumaragsa na muli ang mga biyahero sa iba't ibang pantalan ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Ganyan ang nasaksihan ng GMA Integrated News sa Batangas Port. Marami sa mga pasahero ay galing sa Metro Manila na pauwi ng Mindoro at Romblon. Nakabukod na ang pila para sa ambulant teller at sa mga kukuha ng terminal ticket. Mahaba rin ang pila sa ticketing booth hanggang pagpasok na yan sa departure area. Pila-pila na rin ang mga sasakyan sa Maharlika Highway papasok sa Matnog Port sa Sorsogon. Wala namang kanselasyon sa anumang biyahe patungong Visayas. Pero natatagalan ang biyahe ng mga barko dahil sa masamang panahon. Umabot naman sa mahigit 48,000 ang incoming passengers sa Port of Calapan na galing Batangas mula December 21 hanggang nitong nakaraang Pasko. Nananatiling nakaalerto ang Philippine Ports Authority at iba pang ahensya ng gobyerno sa muling pagdagsa ng mga biyahero habang nalalapit ang bagong taon. Ilang kapuso natin ang babiyahe na pa-probinsya para doon po sa Labungin naman ang bagong taon. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, fully booked na po ang ilang biyaheng pa-Bicol. Balitang hatid ni James Agustin. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange of PTEX na nagpalipas sa Magdamag, ang ilang pasahero na pauwi sa kanilang probinsya. Kagaya ni Aling Salvacion at ang kanyang anak, napahirapan ng pagkuha ng tiket. Mahirap dahil nakikisabayan kami sa dumarating ng mga pasahero. Ganyan. Kaya mahirap. Paano yan? Magtsatsaga na lang kami para makauwi ng Bicol. Excited po ba kayo? Siyempre dahil makakasama namin ang pamilya namin. Ang magkakaibigang ito pauwi naman sa Mindoro. Wala pa rin nakukuhang tiket. Kahapon pa sila rito kasama ang kanilang mga anak. Sobrang hirap po kasi sobrang crowded. Ang dami pong tao. Tapos ang hirap may bata. Mga bata, gaya po ng mga bata dyan, mga tulog na sa sahig. Si Leila maswerte nakakuha pa ng tiket pa Camarines Norte. Pero mamayang hapon pa ang schedule ng kanilang biyahe, kaya maghihintay na lang daw sila sa terminal. Talagang mahirap kasi kung sa alauna pa kami aalis, alauna yung extra bus na sasakyan namin. Buti may extra bus. Buti nga po at may extra bus. Kung hindi kami makakarating ng daet ngayon. Kahapon, umabot sa mahigit 182,900 ang naitala mga pasahero. Karamihan ay pauwi sa probinsya.
para matugunan ang dami ng mga pasahero pa Bicol ngayong holiday season. Nagdagdag na rin daw sila ng mga bus units kada araw. Marami pa rin po tayong fully booked na biyahe. It's usually going to Bicol pa rin po ang ating pinakamaraming booking right now. In-expect din naman natin na marami pang dadayo papuntang probinsya. At the same time, nagdagdag na rin po kami ng 30 units for that. Mahigpit ang seguridad na pinatutupad. Iniinspeksyon ang gamit ng mga pasahero sa entrance pa lang. Kahit naman panay ang paalala, may mga nakukumpiska pa rin ipinagbabawal, tulad ng matutulis na bagay at flammable items. Bawal din ang pagdadala ng anumang uri ng paputok. Inaasahan ng pamunuan ng PTEX ang pagdagsa ng mga pasahero sa Biyernes hanggang weekend. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa nakatakdang pagbabalik ng traslasyon ng itim na poong Nazareno, plano raw baguhin ang andas. Ayon sa komite, balak lagyan ng salamin ang palibot ng andas. Pero nakausli ang dulong bahagi ng cruise para mahawakan pa rin daw ito. Sa ganitong paraan, may iwasan daw ang pagdumog sa poon at pagkasira ng mahigit 400 taong imahe ng itim na Nazareno. Sa isinagawang walkthrough sa magiging ruta ng prosesyon, ininspeksyon ang mga nakaharang na kable, sanga ng puno at mga bukas na manhole. Magaganap ulit ang tradisyonal na traslasyon sa January 9, 2024 matapos ang 4 na taon. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang empleyado ng City Veterinary Office sa Calbayog, Samar matapos pagbabarilin noong Pasko. Kinilala ang biktimang si Alfredo Casimero. Ayon sa investigasyon ng pulisya, magkasama noon sina Casimero at kapitbahay niyang si Daniel Romano nang barilin sila ng 2 lalaki. Nakaligtas si Romano pero nasawi si Casimero. Patuloy ang paghahanap sa 2 suspect. Hindi rin nakaligtas sa pamamaril ang isang barangay tanod ng San Jose sa Tacloban, Leyte kahapon. Ayon sa investigasyon, pauwi na galing inuman ang biktima nang barilin siya sa ulo nang hindi pa tukoy na salarin. Tinutugis na ang suspect. Mga mare at pare, gusto nyo rin bang sumama sa magical road trip sa MMFF entry na Firefly pero hindi showing sa lugar nyo? Don't worry! Simula ngayong araw, mapapanood na sa mas maraming sinehan ang obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Sama-sama tayong maantig sa kwento ni Tonton at i-discover kung paano tayo pinapatapang ng pag-ibig. Sa Day 2 ng 49th MMFF kahapon, tuloy ang sigla para sa pelikulang Pilipino. Sa screening ng Firefly sa Cinema 76 sa Quezon City, full support ang ilang unang hirit hosts. Pati na rin si Senior Vice President for GMA Pictures and GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdeleon. Naroon din si Firefly star Alessandra De Rossi at Firefly Director Zig Gulay. Chika ni Alessandra at Direk Zig, sa akin, masaya raw sila sa magagandang feedback sa pelikula. Sobrang nakaka-overwhelm lahat ng na reactions ng mga tao. Sisend sila ng mga resibo, nanonood sila. Lumalabo na yung mata ko kakabasa ng mga comments, reviews. Iba rin yung nakabalik ka sa sinehan. Mga mare, wag basta-basta maniniwala sa mga nababasa online ha. Nagbabala ang Metro Manila Development Authority tungkol sa kumakalat sa social media na ticket sales umano ng mga pelikulang kalahok sa MMFF. Anila, hindi sila naglalabas ng anumang ranking o kita ng kada pelikula para maiwasan ng anumang posibleng makaimpluwensya sa desisyon ng mga manonood. Umaasa ang pamunuan ng MMFF na nakapagbibigay sila sa 10 pelikulang kalahok ng patas na exposure, spotlight at suporta mula sa mga manonood sa buong bansa. Nagpapasalamat daw sila sa publiko sa patuloy nitong pagsuporta sa local film industry. 16 ang sugatan matapos bumangga sa puno ang isang jeep sa Angono, Rizal. Kwento na ilang pasahero, nakipaghabulan ang kanilang sasakyan sa isa pang jeep. Balitang hatid ni Nico Wahe. Nakahandusay pa sa kalsada ang ilang pasahero habang ang ibang sugatan na isa-isang itinatabi sa bangketa. Ganyan na naging eksena mag-alas 8 kagabi matapos bumangga sa puno ang isang pampasaherong jeep sa Angono, Rizal. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng jeep sa lakas ng impact. Sa CCTV videong ito, makikita ang paggalaw ng kamera dahil sa lakas ng pagbangga sa puno. Sa mismong binanggang puno na akabit ang CCTV.
Kwento ng isang pasahero, may nakasagutan daw na isa pang jeepney driver ang kanilang driver bago bumangga. Nagkakapikunan po yung dalawang jeep. Kakarera po sila. Simula Taytay. Sabi ng driver kasi namin, ako pa yayabangan nyo. Ang sabi ng driver namin doon sa isa, magsakay ka kasi, huwag kang puro bomba. So yun, doon na po napikon yung jeepney driver ng kabila. Ginit-git na. Tinamaan daw sa likurang bahagi ang jeep dahilan para habulin niya ito. Ilang beses na raw nakiusap sa driver ang ilang pasahero na huwag nang habulin na nakaaway. Sinaway na po ng mami ko. Sabi po ng mami ko, Kuya, ba pwedeng wag hayaan mo na kasi may mga sakay kang bata. Sabi, Kuya, may sakit ako sa puso, sabi ng mami ko. Piniga pa po lalo. 16 ang sakay ng jeep at lahat ay nasugatan. 4 sa mga nasugatan ay minor de edad, kabilang ang pinsan ni Ray na napasukan daw ng bubog ang mata. Tumangging humarap sa kamera ang driver ng jeep. Pero ayon sa kanya, nawalan siya ng preno bago bumangga sa puno. Nangako siyang sasagutin lahat ng gastusin sa ospital ng mga nasugatang pasahero. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa huling update, 9 sa 16 na sugatan ang nakalabas na ng ospital ayon sa Angono Police. Mga kapuso, huling midweek na ngayong 2023, wala pa rin po tayo namamataang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, hanging amihan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, habang easterlies ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang panig ng northern, central at southern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din pong ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Sa gitna ho ng pag-uulan, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Angat at Ipo Reservoir. Tig-3 gates ang nakabukas ngayon sa 2 nasabing dam. Kumpara kahapon, bahagyang tumaas ngayon ang antas ng tubig sa Ambuklao, Magat at Caliraya Reservoir. Bumaba naman ang water level sa Lamesa, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoir. Kaninang umaga, nakapagtala ang Pag-asa ng 16.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 18.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 20.3 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, 20.8 degrees Celsius din ang naitalang minimum temperature sa Malaybalay, Bukidnon, habang 23.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Gumuho ang bahagi ng tulay sa Moncayo, Davao de Oro. Dahil po yan sa walang tigil na pag-uulan doon, hindi na muna pinapadaanan ang tulay para makaiwas sa aksidente. Ang mga papunta po sa poblasyon mula sa barangay Nabok kung nasaan ang tulay, dadaan na muna sa alternatibong ruta. Dulot ng easterlies ang pag-ulan sa lugar. Balita sa Quezon, patay sa saksak ang isang lalaki dahil umano sa away tungkol sa luto ng manok. Habang sa Northern Samar naman, may napatay rin sa saksak na kagawad dahil sa away kapitbahay. Balitang hatid ni Nico Wahe. Dahil sa ube, patay ang isang barangay kagawad sa bayan ng Rosario sa Northern Samar matapos saksakin umano ng kanyang kapitbahay. Base sa report ng pulisya, naghukay ng kanilang tanim na ube ang asawa ng biktimang si Teddy Francisco Suano noong December 24. Umabot daw ang paghuhukay sa lupain ng sospek na si Samuel Ginto Bubier. Dahil dito, nagalit si Bubier. At nang makasalubong niya kinabukasan si Suano, inundayan niya ito ng saksak. Nakatakbo pa raw ang biktima sa kanilang bahay, pero sinundan siya ni Bubier at sinaksak pa ulit. Inaresto ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Wala siyang pahayag. Tinadtad din ng saksak ang isang construction worker sa bayan ng Plaridel sa Quezon. Ayon sa pulisya, 16 na saksak ang tinamo ng biktima na kanyang kinamatay. Ang sospek, ang kainuman niyang isa ring construction worker. Sa investigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa tungkol sa pagluluto ng manok na napanalunan ng sospek sa sabong. Nakatakas ang sospek sakay ng motorsiklo. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng kasong sospek na patuloy pang hinahanap. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mababilis na balita.
Nasunog ang 6 na bahay sa Barangay Nursery sa Masbate City. Gawa sa light material sa mga ito kaya mabilis kumalat ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sa Sibonga, Cebu, patay ang magkapatid na lalaki sa sunog sa kanilang bahay. Ayon sa pulisya, posibleng na-trap ang 25 at 26 anyos na mga biktima sa kanilang kwarto kung saan nagsimula ang apoy. Sinindihang kandila ang tinitinang sanhi dahil nag-brown out sa lugar. Pero giit ng ina ng magkapatid, wala silang sinindihang kandila. Posibleng may nag-short circuit daw nang bumalik ang kuryente. Kwento pa ng ina, nahirapan makalabas ang dalawa dahil nakasara at may nakaharang sa pinto. Nagtamo ng paso ang tiyuhin nila na sinubukan silang iligtas. Patuloy ang investigasyon sa sunog. Ilang araw bago ang pagsalubong sa 2024, naka-code red na po ang Bureau of Fire Protection kontra sunog. Nakasalang sa Balitang Hali si BFP spokesperson, Fire Superintendent Annalie Atienza. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ma'am, at sa lahat po ng viewers at tagapakinig natin. Ma'am, advance Happy New Year. Pero ito muna, ano ho ang ating nakikita yung mga dahilan sa mahigit 20% daw na pagtaas sa bilang ng mga fire incidents sa bansa para po sa taong ito? Siyempre po, itong majority kasi ng fire incidents na to ay caused by electrical ignition. So siyempre, dahil electrical ignition siya, may kinalaman po ito sa ating linya ng mga kuryente. Ano po? At ito din pong mga fire incidents na to ay majority ay residential. So tinututukan po natin ngayon itong mga kabahayan natin dahil nga po sa fire code ay hindi siya kasali sa ating annual fire safety inspection. Bagkos atin pong pinapalakas ang kaalaman ng mga residential homeowners natin, ganun na rin po ang ating mga barangay fire brigades, kung tinatawag natin ay first responders. Kaya nga po sa nakita nating 20% increase, kailangan po talaga na magtulungan tayo mismo na may-ari ng bahay. Ipa-check po natin. Yes po ma'am, meron ho ba tayong iniisip kaya mula sa Bureau of Fire Protection na mungkahi, no? Para maisama na ito sa annual na fire inspection? Yes po ma'am, I believe po ang ating command group ay wino-work out na po itong data, itong statistics na na-encounter natin sa ngayon. Especially simula pagbalik po ng normal ang living po natin after the pandemic. I see, alright. Pero yung dating mga sinasabing problema ho, tulad ng kawalan ng fire trucks, yung ating mga bumbero, yung kanilang mga gear, nakulang-kulang. Ito ho ba ay natugunan na problema ngayong taong ito o kaya sa mga susunod na taon kaya itong papasok na taon, mas maganda na ho kaya ang ating pong maibibigay na equipment sa ating pong mga naglilingkod na mga firemen and women? Sa ngayon po, meron pa po tayong kakulangan na around 159 fire trucks, bayan na walang fire trucks. Ano po? So yan po ay kasama sa ating 10-year BFP Modernization Program. So eventually po, magkakaroon na rin po yung mga bayan na yan at dito po tayo nag-concentrate kung saan ang frequency nga po ng fire incident ay madalas din. Ganun na rin po yung nasabi nating PPEs or protective equipment po ng ating mga responders. Alright. Isa rin po sa pinagmumulan ng sunog yung mga paputok, lalo na yung mga pinalilipad sa ere. Ano bang pwedeng gawin ng ating mga kababayan sa ganyang sitwasyon? Siyempre, hindi nila kontrolado yan, mga kapitbahay yung nagpapaputok, pero sila yung binabagsakan ng mga ito. Ito na nga po ang ating palaging nire-remind, no, na hanggat maaari, wag na nga po sanang magpaputok, ano? Lalong-lalo na sa mga bayan, sa residential areas. At kung sakali naman po tayo ay nanonood lang at meron nga pong dumapo sa ating tahanan, agad-agad po natin itong apulahin gamit ng sabihin na po nating balde ng tubig perhaps or balde ng buhangin. At pinakamainam po talaga na meron tayong fire extinguisher sa bahay natin para maliit pa lang, maapula na po agad natin. At sana may nagbabantay, kasi yung minsan marami nag-i-enjoy wala na nagbabantay, baka naman may nangyayari ng sunog sa likod bahay, for example. Tama po, kaya mainam po maging alerto din tayo habang tayo ay nag-celebrate. Opo, meron po kasi nauuso ngayon yung fireball extinguisher na kapag inihagis mo lang daw at nainitan, sasabog yon at mamamatay yung apoy. Effective po ba ito? Ayon po sa ating mga engineers ng Fire Safety Enforcement Division, ito daw pong ball will only activate kapag malaki na
will only explode kapag certain temperature, ma-reach niya yung certain temperature. So, meaning to say, hindi po siya advisable sa mga maliliit pa lang. Kaya ang pinaka pinopromote pa rin po natin ay ang fire extinguisher. Dahil habang maliit pa lang ito, maaapula na agad gamit nitong ating fire extinguisher rather than yung ball na sinasabi po natin. Pero it won't hurt po pag malaki na, kasi nagpapanik minsan yung mga tao ihahagis mo na yung bola. Epektibo pa rin po ba ito pag ganun na kalaki yung apoy? Masasabi po natin na kung gano'n na nga po kalaki, pero ayun nga po, ang ating target or ang goal po natin, wag nang lumaki. Para po agad-agad hindi na maapektuhan ng masyado yung ating establishment or yung bahay po natin. Panghuli na lamang po, paalala nyo sa ating mga kababayan para sa ligtas na pagsalubong po sa bagong taon. Ang amin po ulit paalala from the Bureau of Fire Protection, hanggat maaari, gumamit na lang po tayo ng mga alternatibong pangpaingay kung ang ating goal ay itaboy ang malas through ingay. So, andyan po yung mga kasirola, the usual torotot at ang atin pong video okay. However, kung dahil nga po nakagawian na natin na magpa-firecrackers pa rin, make sure po tayo na ito ay nasa malawak na lugar, safe, malayo sa kabahayan, malayo sa mga tao, malayo sa mga bata, lalong-lalo na po. At ganun din ang paghanda ng balde ng tubig, balde ng buhangin o fire extinguisher. At siguraduhin po na hindi siya natatapat sa mga puno or mga linya ng kuryente. So yan po ang ating laging paalala ngayong parating na po, ang New Year. Oo, tsaka meron pa si Edith, hindi ba? Yung emergency drill. Pakilala niyo muna para dun sa ating mga emergency drill in the home. Yan, Opo, kasi nga po ang ating majority na fire incidents ay residential. So pinopromote na rin po natin yung EDIT, Emergency Drill in the Home. Meaning po tayo mag-anak, pag-usapan natin, kamustahin natin kung saan ba yung main switch ng bahay, saan ba ang fire exit, paano ba umexit sa fire sa ating mga grills sa tahanan, dahil yan po ang na-experience natin na kadalasan natatrap ang ating mga victim. So, i-drill po natin ito mula bata hanggang matanda dahil nga po fire prevention ay lahat concern na po yan. At hindi lang po ito tuwing Marso, araw-araw na po ay fire prevention. At kung hindi maiwasang magpaputok, legal na paputok ang gamitin. Maraming salamat po sa inyo, Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Annalie Atienza. Salamat po. Happy New Year po. Happy New Year. Wala pa po masyadong galaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa Divisoria ngayong pong magbabagong taon. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, mahilig ka ba sa grapes dahil tumaas na ang presyo niyan dito sa Divisoria? Ayon sa mga nagtitinda, bago magpasko 150 pesos ang kilo ng grapes. Pero ngayon ay 200 pesos na. At napipintong tataas pa raw habang papalapit ang bagong taon. Pero gaya ng mga mamimili, ang gusto ng mga nagtitinda, wag nang tumaas ang presyo. Wala naman daw silang magagawa kung tumaas ang presyo ng supplier nila. Mabenta ang grapes, Connie, dahil hindi lang ito kinakain at pangkumpleto ng mga bilog na prutas. Sinasabit din ito sa doorway ng ilang mapamahiin, gaya ng isang nakausap naming nagka-canvas na ng mga prutas. Yung ibang prutas naman, di pa raw nagbabago ang presyo. Ang pongkan, US Red Apple at kiwi, 3 for 100 pesos. Ang Fuji Apple, 4 for 50. Ang lemon, 3 for 50. At ang Chico at Dalandan, 100 ang isang kilo. Pero pwedeng bumili ng pa-isa-isa, lalo na kung nagkukumpleto lang ng 12 o 13 fruits. Gaya ng pongkan na 10 piso kada isa at orange, lemon at peras na 20 ang isa. Sabi ng mga nagtitinda, okay lang ang benta nila ngayon pero inaasahan nilang lalakas simula December 29. Maliban sa prutas, nauuso rito ang mga chocolate na nakapormang gold coins na binibili raw ng ilan bilang pampaswerte. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Libo-libo ang nagprotesta sa harap ng Belgrade City Hall sa Serbia. Basag ang mga bintana ng City Hall dahil sa pamamato ng ilang nagrally. May nakaantabay naman na pulis. Nang makalapit na mga ralista sa pintuan ng City Hall, ginamitan na sila ng mga pulis ng pepper spray.
Ayon sa mga analista, gusto nilang ipawalang bisa ang resulta ng katatapos lang na eleksyon doon. Una nang sinabi ng ilang international observers na unfair o hindi patas ang naging eleksyon dahil sa unfair advantage ng isang partido at vote buying. Itinanggi naman ng kanilang presidente ang mga aligasyon. Ilang araw bago ang 2024, pag-usapan po natin ang bentahan ng paputok at medianoche items. Nakasalang sa Balitang Hali si DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Amanda Nograles. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang umaga. Salamat po sa pag-imbita. Asek, Happy New Year in advance. Pero ito po sa inyo pong monitoring, nasusunod ho ba yung tamang presyo ng mga paputok? Sa paputok po, hindi na po kasi namomonitor ng DTI sa presyuhan ng paputok. Pero maigting po ang pagmomonitor ng DTI doon sa pagbenta ng mga paputok kung meron po silang karampatang PS mark. Okay. Kapag wala pong PS mark yung mga paputok, hindi po yan pwedeng ibenta sa ating mga consumers dito. At saka po yung mga imported na pailaw at paputok, bawal po yan dito ibenta. So yan po yung naging inspection po ng DTI last week. Pumunta po kami sa Bukawi. Yan po ang unang inspection namin sa mga pailaw at paputok. Marami po kaming, hindi naman marami, 1,543 pieces po yung na-confiscate natin na mga pailaw at paputok na may illegal na PS mark. Kumbaga, naidikit po, nailagay yung PS mark sa mga paputok na hindi naman po autorisado ng DTI. Okay. Ma'am, follow up ko lang dun sa otorisadong PS mark. Kasi sa ating pong mga ordinaryong mamimili, napakahirap, di ba? Malaman kung tutunay ba yun o pineke. Kasi minsan pinipeke na rin yung mismong PS mark. Meron ho ba tayong gabay para malaman talaga kung ito'y peke o hindi? Opo, ang gabay po natin, unang-una sa mga mamimili, i-check po nila kung ang tindahan na pinagbibilan nila ay may PNP license or permit. Dapat nakapaskil ito kasama ng mga usual na business permit. Pangalawa, i-check po nila kung yung mismong paputok, usually nasa box yan or balot ng paputok, kung meron pong PS mark, parang logo yan na globe, tapos merong license number sa ilalim. Pangatlo po, para po sure tayo, yung modelo ng paputok na bibili nila, halimbawa kung fountain yan, or sparklers, or lucis, make sure na nandoon siya sa listahan ng DTI na nasa DTI website. Kasi po ma'am, yung nahuli po namin sa DTI nung nakaraan, bagamat autorisado po yung manufacturer, may PS mark, yung modelo na binibenta niya wala dun sa listahan ng DTI. So yung pangatlong panuntunan po, very important po yan. Make sure na nandoon sa listahan na nakapublish sa DTI website para sigurado tayo ma'am na safe po yung paputok. Ayan. Alright. Asek, sa mga food item naman, may update na po ba sa mga manufacturer na nag-abiso na magtataas ng presyo pagpasok po ng bagong taon? Yun po, currently, meron po tayong total na 63 items coming from 18 manufacturers na nabinbin sa DTI as early as first quarter of 2023. Ito po yung mga tinaguriang basic necessities and prime commodities. So hindi na po ito yung mga hamon at queso de bola. Ito na yung pang-araw-araw na bilihin natin. Halimbawa yung mga canned sardines, meatloaf, instant noodles, bottled water, detergent, soap, yung mga pang-araw-araw na talaga. So ang update po dito, kasalukuyang nakikipag-meeting po ang DTI sa mga manufacturers natin, itong 18 na manufacturers. Kasi po yung final nila na notice of price adjustment, kinikilatis po natin yan up to the last centavo. So nagkakaroon po ng masusing back and forth negotiation, tumatawad po ang DTI na kung pwede, wag buong-buo ipasa sa consumer yung price adjustment nila. So currently, ang nangyayari po, marami po kaming meeting with the manufacturers, kami po ni Secretary Pascual, kasi talaga pong ayaw natin tumaas ng sobra-sobra yung presyo. Pero safe po ba para sabihin maganda na yung ating mga consumer?
Yun nga po, kasi po 2023 pa po yan na i-file. So simula po ng 2024, mahirap na pong pigilan kasi kung sobra pong iipitin ng mga manufacturers and retailers, yung business naman po nila ang magsasuffer, ang mga trabaho, yung mga empleyado nila, sila naman po ang makakaramdam. So naiintindihan naman po ng DTI kung paano po i-balance itong ang consumer at yung mga negosyo ng ating mga manufacturers kasi lahat naman tayo namamasukan, kailangan ng trabaho. So ang tulong po ng DTI dito, sir, unang-una, kinikilatis natin yung price adjustment nila, hindi sobra-sobra. Pangalawa, hindi po sabay-sabay ilalabas yan. So, ang gagawin po ng DTI, ipe-pacing, kumbaga, pagpasok ng 2024. At pangatlo, dahil po nagmi-meeting tayo sa mga manufacturers and retailers, naiintindihan natin kung saan nanggagaling yung price increase nila. So, usually, yung sa mga production cost at saka distribution cost. Kaya po ang DTI on our end, sumusuporta po kami sa efforts ng government yung para mapababa yung cost ng mga manufacturer. So, halimbawa yung suspension ng pass-through fee sa mga LGU ng mga truck ng mga manufacturer. Yan po, sinusuportahan po yan ni Secretary Pascual para lang hindi fully maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo. Sige po. So, abangan na lang natin talaga kung magkano yung itataas. Maraming salamat po sa inyo. Thank you rin po. Thank you, ma'am. Si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles. Samantala, isinusulong sa Senado ang panukalang bigyan ng libreng menstrual products ang mga babae. Para kay Senador J.V. Ejercito, matagal nang isinasantabi ang karapatan ng kababaihan na magkaroon ng accessible at affordable menstrual products. Kaya panahon na para i-normalize ang usaping menstrual health at hygiene sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2475, inatasan ang Department of Education na magbigay ng mga menstrual products sa mga babaeng estudyante. Habang Department of Health naman ang dapat magbibigay ng mga ito sa bawat barangay health center. Pag naging batas na, susundan ng Pilipinas ang Scotland na unang bansang nagpatupad ng libreng menstrual products para sa mga nangangailangan. Kung maisa sa katuparan yung panukalang yan, libre naman itong mga ipamimigay daw ng mga menstrual products. Ay, Mga Mare, maganda nga ba itong hakbang para sa karapatan nating mga babae? Ang sabi, kaya dyan ang ating mga netizens, para po sa nanay na tulad ni Sheila Yumol, malaking bagay daw yan para makabawas naman sa kanilang budget. Okay rin daw ito para kay Rose Ann Peñaflor, basta syempre maganda daw yung quality ng ibibigay. O nga naman. Oo, at sabi naman ni Jocelyn Reyes, dapat daw sa bawat rural health unit ay merong supply nito at libreng maibibigay sa babae kapag meron siyang buwan ng dalaw. Maganda naman daw sana itong panukala para kay Lovejoy Soriano. Hindi nga lang daw ito ang pangunahing issue. Dapat pa rin daw tingnan ng mga issue katulad ng matataas na presyo ng mga bilihin. Ako, ang dami talagang komento pagdating dyan. Sabi rin ho ni Mary Ann Albay, basta raw makakatulong sa budget, maganda yan. Pero ang tanong daw, mabibigyan naman kaya ang lahat? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.